mare. Ano ba bagong chika natin? Wala namang chika, pero may plano kami. Plano? Anong plano? Ano bang balak nyo ngayon? Balak sana na magtayo ng sariling grupo eh. Mga dating prostitute na tumutulong sa mga kapwa nila. Ganun na nga. Ano? Ano sa tingin mo? Sino-sino pa ba magtutulungan kundi tayo-tayo na iisang pinagdaanan, hindi ba? Mula sa wala ay binuo namin ang bagong Kamalayan Collective na tutulong at magbibigay ng pag-asa sa mga tulad namin. Pero hindi naging ganong kadali ang lahat. Ni hindi nga kami marunong gumawa ng sulat para sa solicitation at gumamit ng computer. Oh, Linda, anong ginagawa mo dyan? Naku, pasensya ka na. Matagal ba ako? Ito nga gumagawa lang kasi ako ng solicitation letter. Hindi naman ako ganun kagaling sa computer. Hindi ako sigurado kasi talaga sa paggamit. Kung gusto mo, ikaw na lang muna. Hindi. Okay lang. Sorry ha. Tuturuan kita. Bagamat nahirapan sa umpisa si Minda at ang kanyang mga kasamahan na buhuin at patakbuhin ang kanilang bagong tatag na organisasyon, hindi sila nawalan ng pag-asa. Bagkus, lalo pa silang nagtiyaga at nagsumikap na palaguin at pagtibayin ang kanilang samahan. Grabe oh. Big time na mga itsura ninyo ah. Hindi naman, Minda. Ikaw, kamusta ka na? Eto, okay naman ako. Medyo kapos pa rin, pero kahit paano naman, nakakaraos naman kami. Monica, kamusta na kayo ni ano? Sino nga yun? Si ano? Sino yun? Si Carter. Oo, si Carter. Oo, kamusta na kayo? Monica? Walang hiya yun. Kinuha niya ako. Pero puta pa rin ang tingin niya sa akin. Alam mo, Minda, ngayon ko lang napatunayan na hindi nabibigyan ng pera ang respeto at ang tunay na pagmamahal. Magandang naging pagtanggap ng iba pang mga NGO sa aming grupo at tinulungan nila kami. Unti-unti ring naging maayos ang aking pamilya. Sa tulong ni Ruben ay bumalik ang aking panganay. Bukod sa pagmamahal na binibigay sa akin ay tinuring rin ni Ruben na parang mga tunay na anak ang tatlo kong supling. Pero hinabol pa rin ako ng aking nakaraan. Totoo nga ang kasabihan na walang sikretong hindi nabubunyag. Ruben, bakit mo binabasa yung diary ko? Totoo ba yung mga nakalagay dito? Totoo ba na dati kang prostitute? Totoo yung mga nakalagay dyan. Sorry kung itinago ko sa'yo. Pero Ruben, gusto ko lang malaman mo na kaya ko lang naman ginawa yun kasi mahal na mahal kita at ayoko mawala ka sa akin. Ngayon, kung ano man yung sasabihin mo sa akin, kung ano man yung gagawin mo sa akin, tatanggapin ko. Isa lang ang gusto kong sabihin sa'yo. Lalo ka lang napamahal sa akin, Minda.
Sa unang pagkakataon ay nakipagtalik ako ng hindi nandidiri o naasiwa sa aking sarili. Sa unang pagkakataon din ay naramdaman ko ang tunay ng pagmamahal ng isang lalaki. Sa unang pagkakataon ay naramdaman ko ang maging tao. Alam mo sa huli, yung mga bagay na gusto-gusto mo, yung mga makikinang nalaroan na yan, bagay lang din ang magiging tingin sa ng mga tao. At bagay din ang magiging tingin sa sarili mo. Hindi pa rin ako matahimik dahil alam kong sa aking paligid ay nagkalat pa rin ang mga babaeng tinatratong laruan at naghihintay ng kaligtasan. Sa piling ni Ruben at ng kanyang mga anak, tuluyang nagbagong takbo ng buhay ni Minda. Ang minsang pariwara niyang buhay, ngayon, puno na ng ligaya at pagmamahal. At bukod pa roon, nagkaroon din ito ng layunin at direksyon dahil sa pagkakabuo ng kanyang organisasyon. Subalit batid ni Minda na kahit natalikuran na niya ang dating trabaho, may ibang mga kababaihan pa rin nangangailangan ng tulong. Kaya't hindi pa rin nagtatapos ang kanyang laban. Minda? Oh, Ruby. Anong ginagawa mo dito? Kayo, anong ginagawa niyo? Ito, livelihood program to. Gumagawa kasi kami ng sabon para pag medyo nakaipon na kami, balak namin magtayo ng isang laundry shop. Ayos yan ah. Gusto mo tumulong ka rin? Pwede ba? Sino-sino ba naman na magtutulungan kundi tayo-tayo rin na iisang pinanggalingan, hindi ba? Turo ko sa'yo, lika. Girls, si Ruby. Kasama ko dati. O yan, ito yung